po tayo. Ang mangyari po lamang na tayo magkaroon ng panandaliang katahimikan bilang paghahanda po sa ating fellowship. Purihin ng Panginoon at welcome po ulit sa ating worship fellowship. Tunay ngang napakabuti ng ating Ama at lagi tayong binibigyan ng pagkakataon upang tayo maka-attend at makapakinig sa kanyang mga salita. Salamat din sa kanya at lagi tayong may magandang internet reception. Kaya malayo man tayo sa isa't isa, malapit din. Doon lang sa screen. Sa anumang oras, malungkot man tayo o masaya, nahihirapan man tayo o ang buhay natin ay may ginhawa, sa umaga man o sa gabi, sa anumang uri ng klima at saan mang lugar, ang Panginoon ay lagi nating kasama. Di man natin siya nakikita, just call His name and He will be there. Awitin po natin ang ating opening song, Song of Hope, Constant Companion. I call your name. I call your name. I call your name.
at siya ang ating best friend. And so, tayo ay tunay na blessed, no? Dahil ang Diyos na siyang gumawa ng sangkalangitan, siya ang ating kaibigan. Thank you po, Tita Liway. Pangungunahan naman po tayo ni Jason sa ating opening prayer. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat dahil muli mo kaming tinipon para ikay papurihan. Salamat po at dahil iningatan mo kami sa nakalipas na buong linggo. Pinagpapasalamat po namin, aming Ama, ang iyong mga biyaya at kaloob na kaligtasan sa aming mga mananampalataya. Salamat po sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa, lalo na sa pagbibigay ng kalakasang pisikal at espiritual upang magampanan namin ang aming mga tungkulin sa araw-araw. Salamat po ng marami at binigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ka bilang aming tagapagligtas. Salamat po sa mga taong ginagamit mo para maihatid sa amin ang mga magagandang balita na nagmumula sa iyong mga kasulatan. Ngayong mga oras na ito, dinadalangin namin ang aming gawain na ikaw ang siyang manguna sa bawat isa. Lubos ang aming papuri at pasasalamat sa iyo. Ang aming papuri sa iyo ay siyang nangunguna sa pagharap namin sa anumang gawa ng mga kaaway. Salamat po at kami nabubuhay sa ilalim ng isang bukas na langit. Malayang papurihan at sambahin ang nag-iisang Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng walang hanggang pag-ibig. Ang lahat po ng aming pasasalamat ay tinataas namin sa iyo ng buong puso at pagsamba, pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sabay-sabay po naman po nating basahin ang ating scripture reading. Psalm 91 verses 1 to 16. 91. Sabay-sabay po nating basahin. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him.
With long life will I satisfy him and show him my salvation. Praise the Lord. Alam na ninyo na itong Psalm 90, yan ay patungkol sa Panginoong Hesukristo. Awitin naman po natin ang ating song of worship, Jesus the Same at Held by Your Love. Let's all stand and sing our song. There's a light in the darkness that shines, giving hope to all the world, hope to all the world. There's a door that's been opened to all, to a new and living way, new and living way. Praise the name of Jesus, perfect Redeemer, star of the morning, yesterday, today, and forever. Jesus the same, Jesus the same. There's a fire that burns in our hearts to see the lost return to the Father. It's a passion that's not of our own. We have seen it in the sun, in the heart of the sun. Praise the name of Jesus, perfect Redeemer, star of the morning, yesterday, today, and forever. Jesus the same. Praise
the strength of the Lord, His love.
Dadako naman po tayo ngayon sa ating persecuted church, mga balita na hatid sa atin ng Barnabas Fund at ipe-present po sa atin ni Ate Mervy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tungkol po ito sa mga Christian persecuted in Democratic Republic of Congo. May 84.4 million population ang Congo at ito ay pangalawa sa pinakamalaking bansa sa Africa. At kung titingnan natin sa mapa, ito ay nasa Central Africa or pinakasentro. So, basahin po natin. At least 30 Congolese Christians murdered, 10 raped in a string of jihadi attacks. At least 30 Christians were killed and 10 young women and girls raped in a string of attacks on 5 villages in Democratic Republic of Congo, or DRC, by jihadi terrorists. Extremist rebel group, the Allied Democratic Forces, or ADF, raided the villages in North Kivu province, northeastern DRC between 20 November and 3rd December. Local reports describe scenes of terrified Christians flooding into the streets as the jihadists surrounded churches in each of the 5 villages, armed with guns, machetes, clubs, swords, and axes. 14 Christians were admitted to hospital in a critical condition with injuries, including severe wounds to the head, legs, arms, and hands. At least 15 people were abducted from 2 of the churches. A Christian survivor who witnessed an attack on his village in the early hours of 22 November explained that through the vent in the latrine where he was hiding, he could see the militants murder his wife and 3 children. In Maitai, the worst hit of the villages, a pastor lost all 5 members of his family in a militia attack. He said that the militants had tried to force villagers to convert to Islam before killing them. They also tried to force my wife and our 4 children to convert to Islam. But when they refused to convert, they shot my wife in the head while our 4 children were cut into pieces with a sword, said the pastor. Regional security officers confirmed reports that the jihadists targeted Christians and killed those who refused to convert to Islam. More than 20 people were killed and a number abducted in a suspected ADF militant attack in North Kivu province on 30th October. The terror group is also suspected of carrying out several atrocities in Ituri province, neighboring North Kivu, including the murder of at least 58 people in attacks on 2 villages in September 2020. The ADF, which is believed to have close ties to IS, has been active in the northeast of Christian majority DRC for more than 2 decades, with violence surging since October 2019, when the army launched a large-scale offensive against the group. So makikita po natin dito na itong ADF or Allied Democratic Force ang nagpe-persecute sa ating mga kapatid na Christian sa Congo. Bagamat ang majority ng population dito ay Christians, na sinasabi nga na 92% ay Christians at 1.7% lang ay Muslim, ay nakakapang-abuso pa din ang mga ADF terrorists na ito dahil sila ay kaisa sa IS group na ito ay kilalang terrorist. Nabasa natin dito ang kasamaan at karahasang ginagawa ng mga ADF group na ito sa mga kapatid nating Christian sa Congo.
Sinasabi nga ng mga saksi na pinipwersa nila na mag-convert ng Islam, yung kanilang biktima, at pag nag-refuse ay pinapatay nila at nire-rape nila ang mga kababaihan dito, mostly ay Christians. May isang pangyayari dito na pamilya ng pastor na may 4 na anak na pinipilit ang asawa niya at mga anak na mag-convert ng Islam. And when they refused, they shot the head of his wife and the 4 children cut into pieces with a sword. Madami sila mga pinatay at mga dinukot pang tao. Ipanalangin natin sila mga kapatid. Panginoong Diyos, inalalapit po namin sa iyo ang buhay ng aming mga kapatid na Christian sa Congo, lalo na po yung mga pamilya ng biktima ng persekusyon at karahasan ng mga ADF jihadist group. Ikaw po ang mag-comfort sa mga kapatid naming ito at nawa po ang pagkilos mo ay maranasan nila. Anuman pong pahirap at karahasan ng kanilang naranasan ay manatili silang matibay at matatag sa kanilang pananampalataya sa iyo. Nawa po ay maging patas ang government nila at hulihin at papanagutin sa batas ang mga ADF group na ito at magkaroon din ng katarungan ng mga Christians na nakaranas ng karahasan. Alam po namin na ikaw ang Diyos naming tagapagligtas at laging ang pagtatagumpay nyo sa anumang gawa o tangka ng kaaway ang siyang mananaig. At sa kalooban mo po ay matapos na ang persecution sa mga Christian sa bansang ito at sila ay makapaglingkod at makapagsamba sa iyo ng may kalayaan at walang kinatatakutan. Salamat po aming Diyos at lahat pong ito ay inilalapit namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat. Nakamute niya. Salamat po, Ate Marvy. Ngayon naman po, dadako tayo sa ikalawang bahagi ng ating God's message na ililid sa atin ni John MacArthur tungkol sa permanence of love. Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians 13 chapter 13 verse 8. Sa bakit masyadong strong ang emphasis niya dito sa mga bagay na ito. Ang nililiwanag niya ay dahil ang pag-ibig ay hindi lamang yung pag-accept sa mga tao o pagtanggap o pagsang-ayon, kundi ang pag-ibig din naman ay ang pagsasabi ng nakikita niyang mali sa isang tao kaya o sa mga grupo. Sa pagkakataong ito ay sa mga grupo. Ang paksa patuloy ng ating pag-aaral sa pangunan ni John MacArthur ay tungkol sa pag-ibig. At niliwanag uli niya na ito ay hindi damdamin, hindi ito emosyon, kundi ito'y may espiritu ng pagsasakripisyo sa sarili. Ito ay pag-ibig sa kapwa na nagpaparaya. At sinasabi niya na dapat ang ating pamumuhay ay dapat ay pinangingibabawan ng pag-ibig sa ating kapwa. Pwedeng nag-umpisa sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa buong mundo. Nagbukas siya ng mga talata tungkol sa final judgment, kung natatandaan natin. Sa Matthew 25 verses 33 hanggang 35 ay binanggit doon yung final judgment na kung saan ay hinati niya. Nasa kanan ang mga tupa, nasa kaliwa ang mga kambing. So mayroong paglalarawan ng dalawang klase ng tao na kung ating pakakaluyawin ng sinasabi ng Biblia ay
yung mga ligtas at hindi ligtas. Pwede nating sabihin yung mga tunay na Kristiyano at yung mga hindi tunay na Kristiyano. Bubuksan ko yung Matthew 25, Matthew 25, 33. Pansinin natin at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa sa kanyang kanan, ito ay sa mga tupa, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Itong mga salitang ito, mga kahariang inihanda bago pa itinatag ang sanglibutan, ito'y napag-aralan na natin ninyo kasama ni Liway tungkol sa kaligtasan ng mga mananampalataya. So, ipinamamana niya ang kaharian o ang langit sa mga pinagpala ng aking ama, ang term niya. Sabi sa 35, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy, naging hubad at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinaroonan. At kung ating susumadahin ito, ba'y ibinigay ng Panginoong Hesukristo ang kaharian o ang langit sa mga nagsigawa ng mabuti nagsigawa ng mabuti, yun ang sinabi niya. Kung magkakayasagutin siya ng mga matuwid na nangagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, o nauho, pinainom ka namin, at kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad at pinaramtan ka, at kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at tinalaw ka namin. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. So, kung ating titingnan, ang naging basihan ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan o ng pagpapalang ito ng kalangitan ay base sa mabubuting gawa. At nilinaw uli ni John MacArthur, at kahit sa mga pag-aaral ninyo na ginawa tungkol sa dead faith nga ang topic ninyo, tungkol sa Santiago. Kung ating titingnan, yung mga binanggit niya ay tungkol sa mabubuting gawa na kung ating i-relate sa sinulat ni Santiago, kung saan sinabi niyang ang pananampalatayang walang gawa ay patay, ay yun na yung paglilinaw doon na kung ating susumadahin ay hindi ang basihan ay ang kanilang mga gawa, kundi ang kanilang bagong nature. Ano nga yun? Ang bagong katauhan na nangyari ng sila'y nanampalataya na nahahayag sa pamamagitan ng mabuting gawa o pinatutunayan ng mabubuting gawa na nagbubukal sa pag-ibig. Kaya kung ating titingnan ay magkakakabit ito tungkol sa pag-ibig na nakikita sa buhay, nagmamanifest sa maraming kalagayan sa buhay ng mga mananampalataya. At ito ang paksa ng 1 Corinthians 13. Ang sinasabi nga lamang ni John MacArthur ay dapat ay yun na lamang ang pag-usapan. Ang naging problema ay dapat nga ay ang mga taga-Korinto ay namumuhay na may pag-ibig. Ang naging pangunahin sa kanila ay yung mga kaloob, yung mga tongues, at nagko-compete sila at kung ano nung. Kaya nagkaroon ng pagtuturo tungkol sa mga kaloob at sa pag-ibig. Na mga kaloob ay pansamantala, ang mananatili ay ang
pag-ibig. Ngayon, doon sa verse 8 ng 1 Corinthians 13, babalikan natin yung sinabi, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala, sapagkat nakakakilala tayo ng bahagya at nanghuhula tayo ng bahagya. Binanggit niya ang tungkol sa panghuhula, kaalaman, at ang sabi ay mga wika. So, naroon na yung tongues. May binanggit siya dito na itong mga ito ay titigil. Ang sabi ni John MacArthur, at base na rin sa ating pinag-aralan ng isang linggo, kung itong talatang ito ay binabasa niya 100 years ago, walang question. Dahil walang record sa buong history ng church na ito ay nag-exist o bumalik. Ang naging problema nga lamang dahil 1901, nag-umpisa ang charismatic movement at claim nilang ito ay bumalik. Kaya mayroong emphasis sa kanyang pagtuturo dito, bagamat ito'y tungkol sa pag-ibig, ay pag-usapan natin itong tungkol sa prophecy, knowledge, at saka tongues na sinasabing ito'y tumigil na. Mayroong conflict doon sa sinasabi ng talata at sa claim ng mga charismatic na ito'y bumalik uli. Kaya may ganitong pag-aaral si John MacArthur. Ang sinabi doon sa prophecy at sa kaalaman, panghuhula at kaalaman, ito ay titigil when that which is perfect comes. Sa verses 9 to 10. Verse 10, kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Alinbaga ang bahagya? Ang sabi ay nakakakilala tayo ng bahagya, nanganghuhula tayo ng bahagya. Ito yung knowledge at saka prophecy na nangyayari daw na bahagya. Ito daw bahagyang ito, yung knowledge and prophecy, ay titigil pag dumating ang sakdal. Ito'y matatapos. So mayroong magkokos ng pagtigil. At lilinawin niya yung alimbaga yung perfect, alimbaga yung sakdal na magpapatigil sa panghuhula at sa kaalaman. Yung tongues na sinasabi dito ay iba ang kanyang verb na ginamit. Katargeo yung ginamit na grit sa panghuhula at kaalaman, pao sa tongues. Ang ibig sabihin, yung tongues ay yung kaalaman at ang prophecy ay may magpapatigil. Pero yung pao na nagsapakita rin ng pagtigil, ang sinasabi doon, ang tongues ay titigil ng siya na lamang, walang magpapatigil, basta titigil siya. At sinasabi nga ng pag-aaral natin ng mga talata na binuklat niya ay ito ay tumigil na. By analogy, sinabi ni John MacArthur, dahil ang purpose ng tongues na ito ay source ng divine revelation, tapos na. Napasulat na ang Biblia, ayos ng lahat. Hindi na kailangan ang karagdagang pang revelation o karagdagang pang mensahe. Dahil sinabi sa Biblia, huwag niyo itong dadagdagan. Una, huwag bawasan, pero huwag na kayong magdadagdag pa. Pag ikaw ay nagsasalita sa iba't ibang wika, ay sinasalangsang mo yung sinasabi ng Biblia na, may bagong revelation. Maliwanag yun sa atin, Ang pangalawang clarify uli niya, ito ay miracle sign para ma-confirm ang authority ng mga alagad. Ito ay nangyari na. Nangyari nung naroon ang mga alagad. Natapos na ang role ng mga alagad. Kaya ang tongues ay tumigil na. Wala ng function
ang tongues katulad nung function niya sa bansang Israel tungkol sa kanilang judgment na sabi ay magsasalita sa ibang wika. Wala sa history ng Biblia pagkatapos ng ng Acts hanggang sa kasalukuyan na magpapakita na ito ay na-revive. Ni-review niya yung history, lumabas yung si Montanus na nagsalita sa iba't ibang wika. Pero tatandaan natin, ang claim niya, siya ay Holy Spirit. Siya ang Holy Spirit. May binanggit din, ito ang claim ng mga charismatic na dahil nga ang sinasabi ay wala nang revival ng tongues. Ang sinasabi niya ay meron, si Montanus. Kaya mahirap mong kuwanin na kung si Montanus nga ang iyong sinusundan o recurrence ng tongues, ay naniniwala ka gang si Montanus ang Holy Spirit. So mahirap tanggapin na na-revive nga. Heretic siya, sala sa sinasabi ng Biblia. Ang heretic, sabihin mo po anong heretic? Ang heresy ay maling turo kung tutuusin. Sala sa Biblia, hindi sabihin. Kaya ang taguri dito kay Montanus ay heretic siya. So ang term na heretic ay yung person na nagtuturo ng mali. Yung heresy ay yung kamalian na itinuturo. So kline-claim din si Mother Ann Lee na mayroon ding kakaibang kalaga. Siya yata ang asawa ng kung sino ba. Nabanggit yun ng isang linggo. Pero ang kaisa-isahang, pwedeng sabihin dalawa, pinagbabasihan ng charismatic group tungkol sa restoration ng tongues ay yung Joel 2:28. Siguro ipuksan natin yun at nang naiintindihan natin. Ito'y niliwanag, ito ay naging mas maliwanag sa akin ngayon nung binabasa ko ang kanyang pagtuturo tungkol dito. Dahil nabasa ko na yung titigil. Paano natin mapapatunayan ang pagtigil? Joel 2:28. Pero kung tutuusin natin, ay bumalik siya sa 20. Ang sabi sa 28, ito ang claim ng charismatic ng mga taong nagsasabing ang tongues ay galing sa banal na espiritu at ito'y nangyayari pa sa kasalukuyan. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa araw na iyon ang aking espiritu. Yung sinasabi ditong in the last days, ibubuhos daw ang Holy Spirit sa lahat ng laman. At ang sabi nga dito ay manghuhula, magsisipanaginip, at makakakita ng pangitain, makakakita ng mga vision. Binalikan, yun ang gusto ko sa pagtuturo ni Jen MacArthur. May teksto, pero binabalikan niya, ano baga ang kalagayan? Ano baga ang konteksto? Kaya laging ito ang basihan natin sa ating pag-aaral at pag-unawa sa sinasabi ng Biblia. Huwag yung nakita ang teksto ko, ibubuhos daw sa huling araw at makakakita ng kung ano-ano. Ay ano baga? Kailan mangyayari itong huling araw? Binalikan niya yung verse 20 at ito ay pinag-aaralan ninyo sa pag-aaral sa Revelation. Kundi aking ihihiwalay sa malayo sa inyo ang hukbo sa hilagaan at aking itataboy siya sa isang lupaing basal at sira at ang kanyang unahay sa dagat silanganan at ang kanyang pinakahuling bahagi ay sa dagat kanluran at ang kanyang baho ay aalingasaw at ang masamang amoy ay
iilang lang. Sandali ha, ako pinasa chapter 2. Ang masamang ay iilang lang sapagkat siya ay gumawa ng mga malaking bagay. Huwag kang matakot o lupain. Ikaw ay matuwa at magalak sapagkat ang Panginoon ay gumawa ng dakilang mga bagay. Huwag kang matakot kayong mga hayop sa parang sapagkat ang mga pastulan sa ilang ay lumalago. Sapagkat ang punong kahoy ay nagbubunga, ang puno ng igos at ang puno ng ubas ay nagbubunga. Ang sinabi dito ay yung hukbo daw sa hilagaan, hukbo sa north. Ito ba yung Gog and Magog na sinasabi? Kasama ang Ito pinanggit yung Russia. So, ang sitwasyon na ibubuhos ang Holy Spirit ay magkakaroon ng hukbo galing sa north na lalaban sa bansang Israel. At ito naman ay kung pag titingnan natin ang mga ibang talata, lalo na yung mga pinag-aralan na ninyo, makikita natin na ito yung mangyayari sa huling paglalaban ni Satanas at ng Panginoon. Inimpluwensya niya ang maraming bansa para labanan ng bansang Israel, pero sila ay matatalo doon sa Armageddon. Ang sunod na mangyayari dito ay yun ang kasunod ay ang millennium, gaya ng napag-aralan na ng marami sa inyo. Pero ang sinabi doon sa 22 ay tingnan ninyo ha, pagkatapos ng paglalaban, huwag kayong mga takot, kayong mga hayop sa parang sapagkat ang mga pastulan sa ilang ay lumalago. So pagkatapos ng mapuksa ang maraming ang nature, kung tutuusin dahil sa paglalaban, ay mayroong panibagong paglago sapagkat ang punong kahoy ay nagbubunga, ang puno ng igos at ang puno ng ubas ay nagbubunga. Kayo ngay mga tuwa, kayong mga anak ng Siyon at mga galak sa Panginoon inyong Diyos sapagkat kanyang ibinigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat na sukat at kanyang pinalalagpak ang ulan dahil sa inyo ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan. Kung ating unawain, ang unang ulan at ang maagang ulan at ang huling ulan, ang sinasabi dito ay magkakasabay-sabay na yan. Ibig sabihin ay may nagpapatuloy na ulan, hindi seasonal ang ulan. Dahil ito ang nagdidilig sa mundo. Kaya may panibagong parang blooming ng mga halaman sa mundo. Ito ay claim din ng charismatic yung latter rain. Latter rain ay talagang pinakaka-emphasize nila. Ito ang latter rain. Napatak na ang huling ulan. At mayroong revival, kaya may speaking in tongues. Talagang labas na labas daw ang speaking in tongues. Pero kung ating titingnan dito, itong maagang ulan at itong huling ulan, ay ulan lamang talaga ito. Hindi ito metaphor na nagpapakita ng may ibang ibig sabihin. May ibang ibig sabihin. Kung sabi ni John MacArthur, kung may ibang ibig sabihin, titingnan natin ito ay yung Davidic, yung panahon ni David, yung paghahari ni David, at yung huling ulan ay yung pagdating ng Panginoong Hesukristo, ng Messiah. Hindi ito ibig sabihin ay yung unang Pentecost at panibagong pagbubuhos ng banal na Espiritu. Pero kung ating titingnan at uunawain ang sinasabi, pagkatapos na masira ang mundo dahil ng paglalaban, may panibagong parbagang nourishment sa mundo at marirevive ang vegetation. Ang mga hayop ay at ang sabi dito sa 24, at ang mga lapag ay mga pupuno ng trigo at ang mga kamalig ay aapawan ng alak at langis. At aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng uod, ng kuliglig, ng tipaklong, na siyang aking malaking hukbo na aking sinugo sa gitna ninyo.
Yun yung wrath of God na nangyari noon. At kayo'y magsisikaing sagana at mga bubusog at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon ng Diyos. Kung pakakaunawain natin ito, ay ito'y mangyayari sa bandaroon pa. Walang kahirapan, walang taghirap, walang famine, walang pagkukulang sa pagkain. At sabi ay, kayo mga bubusog, magsisikaing sagana, inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na gumawa ng kababalaghan sa inyo, at ang aking bayan ay hindi mapapahiya kailanman. Ang bansang Israel, hindi raw mapapahiya. At inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel, at ako ang Panginoon ninyong Diyos, at wala nang iba, at ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. Dito ay nakaluklok ang Panginoong Jesus bilang hari sa Jerusalem. At mangyayari pagkatapos daw noon, na ibubuhos ko ang aking espiritu. So, yung pagbuhos ng espiritu na kliniklaim ng marami na ito'y nangyayari ngayon, ay sala sa sinasabi ng Biblia. Ito'y mangyayari in the future, sa millennium. Hindi ngayon. Hindi ngayon. At papansinin din natin, pag ibinuhos ang espiritu, ang mangyayari dito ay, sabi ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula, magpaprophesy. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. They shall dream dreams. At ang inyong mga binata ay makakakita ng mga itaan, and they will see visions. Pero walang sinabi ditong mag-i-speak in tongues. Walang biblical support yung pagsasabi na may tongues na marirestore. So ang makikita lang natin, in the future, sa millennium, ay ibubuhos ang espiritu. Nakita natin yung kasaganaan na mangyayari, at nakita natin ang sinabi, pagkatapos daw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, sa lahat ng tao. Pero yun, sa lahat ng tao. At ang mangyayari ay manghuhula, magsisipanaginip, mga kakakita ng pangitain. Pero hindi sinabing mag-i-speak in tongues. So may emphasis ito ay clean. Sabi nila, ba't sinabi ni Pedro sa Acts 2:17 na ito yung nakasulat sa Joel 2:28. Maliwanag na sa atin na itong Joel 2:28 ay future. Kung ating unahin, kung ito'y claim na ito'y sa future, sa millennium mangyayari, ay alangan namang pasubalian pa ni Pedro. Ang sinasabi lamang ni Pedro, ito ay, kung sa Tagalog, ito'y patikim sa inyo. Ito yung mangyayari sa future, pero makikita ninyo, ang sabi doon ng ibang commentator ay sinulat ito'y parang lightning sa horizon. Parang ito'y panimula ng mangyayari sa millennium na kung saan ay magiging totoo yung sa 28. So, hindi pinasusubali, hindi kinokontra ni Pedro yung sinabi ni Joel. Ang kanya lamang nililiwanag ay ito ay pasimula. Ito ay pasimula, ito ay paragang pagpapakita sa inyo ng kaunti kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kung ito ang nakasulat sa Biblia na sinasabing hindi ito tunay, hindi ito dapat nangyayari. Ang nakikita natin sa kasalukuyan ay nangyayari . Ewan ko sa inyo, kayo kayo nakakita na ng maraming nag-speak in tongues sa harap ninyo, hindi sa YouTube yung sa harap ninyo. Ako'y marami nang nakita. Hindi ko alam dito kung speak in tongue yung ginawa nila nun. Pero nung nagpunta pa kami sa Melbourne,
habang nagpe-pray sila, sabay-sabay sila na kung ano-ano yung sinasabi nila. Hindi ko na maintindihan yung pinipray nila. Meron naman akong nakitang ganun ding nagsabay-sabay, pero pinakikinggan ko sinasabi, lahat ay nagpupuri sa Diyos sa language na naintindihan ko. Opo, yung language po na naiintindihan. Naintindihan ko. Opo. Pero sabay. Kaya nga lang, nagsasabay-sabay na parang ugong na. Opo. Aywan ko, sa akin ay basta't naintindihan ko, ayos yun. Kakasabay-sabay nga lang dahil may gustong magpuri, ba't mapipigilan? Ngayon, ang nakakatakot ay yung, hindi naman nakakatakot, nakakapag-alala ay yung ating napanood na nagsabay-sabay na may kanya-kanyang sinasabing lahat ay hindi natin naintindihan. Mayroong pagpapaliwanag tungkol sa ang unang-unang paliwanag ay ang sabi ni John MacArthur, pag hindi na nag-i-exist ang isang bagay, huwag mong pipiliting hingin. Dahil baka ang magbigay sa iyo ay iba. So, ang una niyang paliwanag ay may possibility na ang maranasan mo ay isang, pwede nating sabihin, gamitin ang term ha, isang gift o isang kaloob na ang nag-develop ay si Satanas, na ito ay substitute at hindi ito galing sa Diyos. Dahil ito may marami na experience ng mga tao. At maraming mga grupo ang nakakaranas nito, lalo na sa Pilipinas. Pero kahit dito, ang nakakatakot ay iyon na pag galing kay Satanas. Ano ga ang isang tanda sa palagay ninyo na galing kay Satanas? Ay magkay na mag-isip. Ang nakikita ko ay, tingnan ninyo ha, nasa church ha, ay dura eh. Oh. Ang Diyos ga ay magbibigay ng ganito. Dura. Talagang hindi ko maintindihan kung bakit dura. Nalabas daw ang masamang espiritu kaya gayon. Oh, yun ang paliwanag. Nakahiga. Wala nang control sa sarili. Nabula ang bibig at nagsisisigaw at nangingisay. So delikado. Ang palaging yung sinabi ng ang mga Mormons pala ay naggaganon din. At ang turoy ni Joseph Smith doon sa kanyang mga alagad ay sabi, open your mouth. Buka mong iyong bibig at lalabas, magsasalita ka. Sa Korinto ay gayon din na nangyari. Kanya-kanya, sabay-sabay. Wala na ring interpretation kaya mayroong gayon nga ang ginagawa pag nagtuturo na mag-speak in tongues. Dahil parang tinetrain, sasabihin ibuka mo ang bibig mo at lalabas ang wika. Gayon. So, ang isang parang nakikita natin na bakit ito'y nangyayari. Ito ay satanic, ito'y galing kay Satanas, ito'y gawa ng masamang espiritu. Ang pangalawa ay yung dinidiktahan ka. Ito ay learned behavior. Ibuka mong bibig mo, magsalita ka, basta't magsalita ka, ang espiritu ang magpapatuloy nito. Ang tinatanong nga ni John MacArthur ay kung talagang sa espiritu yan, ay kahit hindi ko ibuka ang bibig, ay mag-uumpisa akong mag-tongues. Naintindihan ninyo yun, ha? Ang sinasabi pa ng nakikita ko sa TV, si Benny Hinn, pakinggan niyo. Hindi ko naman kayo ni-encourage na manood, pero pinanood ko yan. Talagang yan ay aking ilang mga preaching niya ay aking pinanood. At sa kanyang pagpipreach, bigla na lang lalabas na siya ay magtatangs. Pag sama-samahin ninyo yung lahat na yon, palaging pareho. Dahil nga yun ay learned behavior na sa iba't ibang tao ay may kanya. Mayroon kaming
kaibigan na talagang malapit sa amin na pag nagsalita sa tongues siya, ay alam mo. Dahil narinig mo na yun dati. Hindi nga language, hindi mo may paliwanag kung anong mga sinasabi, pero distinct. Kung inire-record ninyo yon at inyong i-record yung mga kasunod at i-play ninyong magkakasunod, mapapansin ninyo sa iba't ibang okasyon, pare-pareho ang sinasabi. So nagkakaroon ng peer pressure kung minsan dahil sa pagtuturo ng mga charismatic na pag hindi ka nag-speak in tongues, ay siya, hindi ka mature Christian. Ibig sabihin, ikaw ay may kasalanang itinatago. Ibig sabihin, ikaw ay may masama pang espiritu. Ibig sabihin, ikaw ay hindi ligtas. Ayun ay katuruan na ating maririnig o baka narinig na ninyo na talagang pag hindi ka nag-speak in tongues, hindi ka ligtas. Ay mapipilitan na. Kaya nga yung kasama naming iba na nakausap na namin, ay sabi, hindi siya daw nakibuhal na rin at nagsalita na rin ng kung ano-ano. So yun ay learned behavior. Ang pangatlo, ito ay psychological. Panoorin ninyo. Kaya tututunan din naman ako sa kapapanood ko sa ibang mga YouTube Michael Jackson concert. Nag-umpisa pa yan sa Beatles. Kung ano-ano mga concert. Si Michael Jackson, yung isang concert niya, di wala pa si Michael Jackson. Sigaw na ang mga tao. Tapos, may butas ang stage Lumabas, dahan-dahan si Michael Jackson, pataas. Ay malakas ang music. Si Michael Jackson na hindi siya nagalaw. Para pa lamang siyang estatwa. Ay nangingisay na ang mga tao Wala pang ginagawa. Lalo na nang sumayaw na at kumanta. Nangisay na ang mga tao na wala na sa sarili. So mayroong psychological aspect na kung saan ay nag-flip out ang tao. Parang na-starstruck, nangatal, nangisay, kasama na rin yung ang sabi ay nawala na sa sarili. Lumabas ang Beatles, kumanta. Talagang hagulol yung babae. Marami. Na hindi ko maintindihan. Ako naman nahanga rin kung sa magagaling kumanta. Pwede kong sabihin ako'y palahanga sa magagaling kumanta. At kung minsan ay paraan ko na yun ng okay. Very stressful ang trabaho, manood ka sa YouTube ng mga nakanta na very inspiring, na magagaling. Kahit yung The Voice Teens ng Pilipinas, ako nanonood niyan. Dahil very relaxing sa akin yun. Pero hindi naman ako nawawala sa sarili. Ibig sabihin, nahanga rin ako. Bakit nangingisay na din? Ang isa pang nakakapag-introduce nito ay yung paulit-ulit na merong short na kanta ay 1 oras nang inulit sa pagsamba. Yan ay nakakapag-alis ng nawawala. Nawawala ka sa iyong pag-iisip. Yung sinabi merong isang Kristiyanong doktor siyang kinot, Dr. E. Mansell Pattinson. Ang kanilang findings si glossolalia. Nag-aral na anong kanyang grupo, Christian Association for Psychological Studies. Ang kanilang conclusion ng mga kaso na nagsalita sa iba't ibang wika ay spiritual nga, demonic possession. Ang pangalawa ay may mental disturbance hanggang sa point na may mental na problema. Magkakatabi yan Dahil sa mga mental hospital, may mga Kristiyano na nagsasabi at nagpapatunay na ang iba daw talaga hindi mental. Talagang spiritual daw yan. May masamang espiritu. Pero maraming nagtatang sa mental. Kaya, so yung glossolalia at saka yung mental mental problem. Pero kasama yung glossolalia na kanyang sinabi ay meron daw willful
ang tawag dito, ang term ay gusto kong i-quote, passive renunciation of willful control under emotional conditions. Yung passive ay parang hindi mo ginagawa, yun ang kabaliktaran ng active. Ito ay dahil ikaw ay na under certain emotional conditions, Nadala. ang iyong sariling control mo sa iyong sarili ay ni-renounce mo na unwillingly o unintentionally. Kaya yun ay sinasabi, tingnan ninyo, release yourself. Give up control of your voice. Just say the words and it will start to come and it will come. So, sana ay maging tulong ito sa atin. Clarify ni John MacArthur na ang mga taong ito, hindi lahat ha, ang mga taong ito ay mayroong pananampalataya sa nag-iisang tagapagligtas at ito ay ang Panginoong Jesucristo. Sila'y nananampalataya sa salita ng Diyos na siyang makapangyarihan. Ang naging karoon nga lamang ng malaking disagreement ay tungkol sa tongues na clarify niya dito. Kung meron kayong mga tanong ay pag-usapan na lamang sa Bible study na mas mahaba ang oras. So, ang mahalaga niyan, una, mag-aaral sa salita ng Diyos, basahin ang salita ng Diyos para hindi madaya. At ang ating ipamuhay ang Panginoon. Ating ipamuhay ang Panginoon sapagkat ang pamumuhay sa Panginoon ay siyang tama at totoo. Sabay-sabay po nating awitin ang ating closing song, Living for Jesus. Living for Jesus, all lifetime is true. Striving to please Him in all I do. Yielding allegiance, right-hearted
Pangungunahan naman po tayo ng ating closing prayer ni Kuya Manny. Si Miss, iniwan ng kanyang kaarawan ngayong linggo. Anong pangalan? Precious Eunice po. Okay, si Precious. Anak siya ni Kathleen. Siya yata ang bunso ni Kathleen. Si Precious. Oh, Precious Eunice. Ang birthday niya ay sa 18. Okay, let's pray. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos na dakila, maraming salamat pong muli sa patagumpay na pananambahan ngayong gabi. Tunay nga po, Diyos, na Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Nararapat lamang na kami ay sumunod sa iyong yapak na kami maging mapag-ibig din sa aming kapwa para ibahagi naman ang mga katotohanan ng kaligtasan. Salamat po, Diyos, sa gabing ito na kung saan ay nagkaroon kami ng kalayaan na luwalhati ng iyong pangalan at sambahin namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin ay ang inyong banal na Espiritu ang siyang sumama sa bawat isa sa amin. Kung sa ganun ay ang aming pananampalataya ay masumpungan inyong nagtatapat at patuloy na kami maglilingkod sa inyo hanggang makita namin kayong mukhaan. Dalangin din po namin, Panginoong Diyos, sa gabing ito na nawa ang bawat kapatiran na nakibahagi sa worship service ngayong Sabado ng gabi ay pagpalain niyo po at patuloy niyo pong iingatan, sasamahan sa bawat sandali at ang maging ang bawat pamilya meron kami ay patuloy niyo pong bibikisin ng inyong kapangyarihan, ng inyong pag-ibig at nang sa ganoon ang buong sambayan namin ay magpatuloy na kumilala at sumampalataya sa inyo bilang aming Diyos na buhay at makapangyarihan. Dalangin din po namin sa gabing ito ang aming ang may celebrant, Panginoon, si Precious, Panginoon. Samahan niyo po siya sa bawat sandali ng buhay niya at pagpalain niyo po siya at patuloy niyo po siyang bibigyan ng kalusugan at kalakasan at wisdom na namumula sa inyo nang sa ganun, Panginoong Diyos, ay ituon niya ang kanyang buhay na sa inyo bilang kilanling kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay niya. Pagpalain niyo yung buong batang ito at maging ang buong sambahayan nila ay patuloy niyo pong bibiyayaan. Ama namin Diyos, sa gabing ito, sa iyo namin pinagkakatiwala ang bawat isa sa amin. Kayo po, Panginoon, ang patuloy nakikilos sa buhay namin. Nang sa ganoon, Panginoong Diyos, ay masumpungan niyo kami na nagiging matapat sa inyo sa bawat sandali. Salamat po ng marami. Patuloy niyo pong marireceive namin ang inyong pag-iingat at pagpapala sa bawat isa amin. Salamat po. Ito po yung aming pinagkakatiwala sa inyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Hey, si